Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Grabe itong nadiskubre, itong nire-review ng House of Representatives. Dahil dalawang institusyon ang sangkot dito, ang AFP at ang Department of Education. Ngayon may nasasabit ditong pera mga ka-Wonder, 15 million pesos. At kanino bang pera itong 15 million pesos? Yan ang pag-uusapan natin. Medyo kasi malabo pa mga ka-Wonder and we're just trying to read between the lines. Dito kasi nga ito ay nire-review pa, wala pang pinali o investigasyon talagang proper, hindi pa na isasampa o nire-review pa lang to dyan sa Kongreso. So may video rito mga ka-Wonder, this will serve as a guide for us. Para hindi tayo mga somehow we can still read between the lines. So panoorin muna natin to mga ka-Wonder at pag-usapan natin. Confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used our the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are not, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman, Were you aware? we are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing, Thank you, Mr. Chair. We were not aware, Mr. Chair. Giit pa ng mga opisyal ng Army kung alam lang daw nila, hindi raw sila magbibigay ng certification sa DepEd. Dagdag naman ni Luistro, maging mahigpit din sana ang COA sa pagsusuri ng mga dokumentong ipinapasa sa kanila. while we tolerate all these irregularities, we are causing deprivation of the basic needs of the so many Filipino citizens. I hope that COA realize that. So yun mga ka-Wonder, medyo kasi nakakalito pa ito dahil ito'y nire-review. Kasi may mga narinig tayo at nagtatanong sa atin na ang programa raw na yan ay training ay under daw ng DepEd. No? Kaya medyo nalilito tayo. Pero upon listening dito sa questionan, dito na tinanong ni Congressman Luistro, na ang training ng AFP ay pinalalabas umano na ginamitan ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte. Kaya medyo nakakalito. Dalawang institution ang involved dito mga ka-Wonder, DepEd at AFP. At tila nang hingi ng dokumento sa pamamagitan ng certification itong DepEd mula dyan sa AFP kasi nag-submit sila ng document at kinwestiyon nga ito. No, para ma-justify yung 15 million confidential funds nitong si Sara Duterte na natatawa nga kami, no? Dahil pinipilit niya na may iba pa raw mga vice presidente noon na humingi ng confidential funds. Pero based dun sa chine-check nitong government, siya ang kauna-unahan at humingi ng ganyang kalaki pa na confidential funds. Hindi naman kailangan ng mga ganun sa kanyang programa bilang DepEd. Magtataka ka mga ka-Wonder, sabi nga nitong ibang mga nakakausap natin at ibang mga content creators sa mga nababasa natin, mukhang pera lang talaga itong isa Sara Duterte. Kaya natatawa tayo, no, na
Totoo ba yung sinasabi ni Percy Lapid na yung mga pera na yan na nakukuha nila ay pinag-iipon-ipon nila at para ipangsuhol, para pagdating na nakaupo na si PBBM, madali nilang ma-manipulate. Yung po ay opinion lang mula kay Percy Lapid na siyang ating pong iniisip ngayon. So para malinawan tayo mga ka-wonder, may mga issue rito. Una, confidential funds, no? Diyan kay Sara Duterte. Pangalawa, 15 million. Pangatlo, yung Youth Leadership Summit. At pang-apat, yung AFP. So ano ba pinag-ugatan yan? So dito sa House of Representatives ay kinwestiyon o inimbestigahan yung confidential funds ng Department of Education sa panahon ni Sara Duterte yan, mga ka-wonder. Dito pumapasok kung paano ginamit yung confidential funds, saan napunta ang mga gastos, at sapat ba yung dokumento? Yan mga tinatanong. Yung dokumentong pinakita itong certificate lang na hiningi dyan sa AFP. Ito namang AFP, magtataka ka rin mga ka-wonder, na hindi raw sila aware, pero nagbigay sila ng certificate, basta-basta. Certification to certify something. And the question is, what is that something? Parang bumili ka ng diamond, no? Yung diamond, meron niyang certificate of authenticity. Hindi ka bibigyan yan hanggat di ka bumibili ng diamond, of course. Then, pagkabigay sa ng certificate, of course, there must be something that you bought and that is the diamond. Pero walang ganun. At nagbigay itong AFP. No? Hindi natin alam kasi bakit sila nagbigay ng certification. May kinalaman ba ang AFP? Kasi may binabanggit mga ka-wonder dito na rewards. Bigyan natin ng stress itong pagsabi mga payment of rewards na to na nabanggit dyan sa Kongreso. Na ito pagbibigay nga ng gantimpala na maluloka ka nga mga ka-wonder. Na under sa DepEd, may mga ganyang reward. No, ito yung sinasabi nila sa mga taong nagbibigay ng impormasyon. Impormasyon saan? Sa DepEd. Tumutulong sa operasyon o may mga naging contribution sa isang activity. Siguro yung sinasabi mga reward dito. No, ito yung mga konteksto na karaniwang ginagamit sa intelligence operations, mga ka-wonder. No? Security-related activities. No, halimbawa, yung mga informants, tipsters, yung mga tumutulong sa mga sensitive operations. Na yan ngang DepEd, tinatanong nila kung meron ba yung mga ganyang klaseng sakop na security and intelligence operation na para humingi ka ng confidential funds dyan. So yan yung mga nako-question dyan, mga ka-wonder. So nadadagdag na lang dyan yung reward, pati ba rito sa mga yan, binigyan din ba ng reward? Yun na yung mga katanungan lang, Since reward ang issue, no? Anong sinasabi ni Congresswoman Wistro dito? Pati kasi itong video natin kasi mga ka-wonder, ito napanood natin. Maiksi lang, no? Na itong si Franz Castro at si Chel Jokno rin dito mga ka-wonder, ay nagtatanong din sila, no? Na ito ngang sinasabi na may mga rewards at confidential funds na mga nabanggit, mga ka-wonder. So, anong basihan ng rewards? Meron bang tumanggap para mag-release ng certification? Sino ang tumanggap? No? Kasi sabi nila, they're not aware. Sino? Multo? So, may sapat bang detalye kung saan napunta ang pera? Kasi ang sinabmit lang nitong DepEd sa COA, yung certificate na mula dyan sa AFP. Na pukang para ma-justify lang kung saan napunta yung pinaggastos na nitong 15 million, mga ka-wonder. So, lumalabas dyan, mga ka-wonder, na humigit kumulang na 15 million ay inuugnay dito sa Youth Leadership Summit or activity. Then again, tinatanong natin, kanino bang programa yung Youth Leadership Summit? Sa AFP o sa Department of Education? So, kinukumpirma natin. Pero ang pera ay galing sa DepEd. No? Confidential funds, yung context niya. Pero kine-question, ito ba ay bahagi ng rewards? O ginagamit bilang operational expenses? Kung operational expenses, asa ng resibo? Bakit certification lang ang nakitang isinumite? So, kaninong programa? Ang youth leadership. Ito ay malinaw, mga ka-wonder. Malinaw to, mahalagang linawin to, mga ka-wonder. Dahil, real talk, mga ka-wonder, hindi ito kilalang opisyal na programa ng Armed Forces of the Philippines. Tapos biglang may Youth Leadership Summit.
hindi rin ito malinaw kung ito ay formal or regular na programa ng DepEd. Ito na naman ba ay ghost project or ghost activity? So yan ang nakapagtaka mga ka-wonder. No? Kaya lumalabas dyan na itong event or activity na isinagawa sa ilalim ng Department of Education, yung leadership na yan, no? Kinu-question kung paano ito inaprubahan. At ito ba ay valid na pinagamitan ng confidential funds? Yan ba ay ghost activity? No? At bakit nagbigay ng certification ang AFP? Kung madudungisan sila dyan, alam natin ang AFP ay isang respetadong institution. At may pumapasok dyan na rewards, no? During that time na siya ay DepEd secretary pa. Na dinadawit nga mga ka-wonder, no? Pero ito po ay sinasabi natin again, na isa pa lang nire-review at hindi pa ito kumpirmado, hindi pa pinali. So natataka pa rin tayo mga ka-wonder, no? Diyan sa pagkakadawit nitong ang tawag dito, nitong mga AFP. Bakit sila nadawit diyan? Dahil ito ay critical na bahagi itong part na to, no? Dahil lumalabas sa hearing na ito nga kay Jerville Department dito kay Representative Luistro na itong certification nga at dokumento ay inuugnay sa AFP. Posibleng gamit nito mga ka-wonder para ipakita na may coordination ang DepEd sa AFP na itinatanggi nga they're not aware. No, I'm not sure kung anong tinutukoy na they're not aware. Is it the reward system o yung paglalabas ng certification o yung activity? So, patuloy din ito mga ka-wonder na parang bukod sa may pinapakita na may coordination, may involvement, may security-related justification ba rito? Yan ang mga katanungan mga ka-wonder dahil ito po ay nire-review pa lang, hindi pa pinali, kaya wala pa tayong ganoon kabuong 100% na informasyon. Kaya tanong ng mga mababatas mga ka-wonder, bakit kailangan ng AFP certification kung DepEd activity ito? Ha? Kaya nagtataka tayo Meron bang sabwatan dyan? Sana mabisto mga ka-wonder. No? At pagtatatanggalin, kung mapatunayan, although ito'y review pa lang, at papanagutin. Ito yung mga grabe, ang mga estilo ng, kung ito man ay totoo grabe ng estilo ng pampipera sa kabangyaman ng bansa. No? Grabe talaga. Napapatanong tayo. Gaya nga ng tanong nitong mambabatas. No, ito ba ay certificate? Bakit kailangan ng certification ng AFP kung ito ay Department Education activity? Totoo bang may AFP participation dito? O ginamit ang dokumento para i-justify ang paggamit ng confidential funds? No? Masama niyan kung ito po ay ghost activity naman, parang ghost project. So may pera bang nilabas ang AFP? Yun ang direktang tanong. So, ang sagot, walang kumpirmadong ulat ng AFP na naglabas ng pera ito. Pero dun sa isang kanina, tinatanong, parang may sinabi siya sa representative nila, gumamit yung pera ng local government. Parang medyo magulo, no? So, walang ebidensya ng AFP ay ang nagpondo ng 15 million kasi parang malinaw na ito'y under the control of DepEd. No? Ang AFP ay konektado lang dun sa dokumento kung totoo man. At ang AFP ay hindi source ng pondo, kundi ang DepEd. Parang ganun ang lumalabas. So, hindi ito mga ka-wonder tungkol sa summit. Ang pinag-uusapan dito ay ang paggamit ng confidential funds under ng DepEd. Kaya mga tanong mga ka-wonder, tama ba ang paggamit ng confidential funds? Yan yung mga tanong dito para sa ganitong mga activity. Ano yung sinasabing rewards at saan napunta? May sapat bang transparency? Kahit confidential funds ang pondo. Kasi pag confidential funds, parang gastusin ko yan. Anyway, anywhere I want. Parang ganun, na hindi mo na kailangang ipaliwanag. Kaya nga lumabas dyan yung mga Miggy Mango ba yan? Piatos, mga Bilyamin, mga chichiryang pangalan, At bakit may certification ang AFP na na-involve, mga ka-wonder? So, hindi pa ito napapatunayan. Gaya nga ng sinasabi natin, paulit-ulit, kasi wala pang final decision, wala pang ruling na may wrongdoing dito
at wala pang napapatunayang illegal agad. So ito ay ongoing congressional inquiry dyan sa House of Representatives. So yan mga ka-wonder, kung mapatunayan ito at hindi masagot kung saan napunta yung 15 million confidential funds, malamang idadagdag itong kaso. Sana matigil na yan kasi kawawa ang taong bayan. Nabubutas ang mga bulsa natin, ang gobyerno. Hindi talaga uusad ang bansa hanggat maraming mga kawatan na sana mawala na kayo sa mundo. Yan ang hinihiling namin sa Diyos na sana magkaroon ng divine intervention na itong mga kurakot na ito isa-isahin, no? Especially on their happiest day na singilin sila ng Diyos in whatever ways, no? Na ikasasaya natin. Although masama, no? Mag-wish ng ill sa tao, masawa yan. Pero dahil nga para matigil na yung pagnanakaw at pagdalaspag ng pera ng bayan, at magsilbing takot ito sa kanila na Diyos mismo na ang mag-i-strike sa kanila. If not God, maybe somehow God will make an instrument on how to solve this problem. He will intervene. That's our prayer, no? That God would do something miraculously. No? Medyo corny sasabihin ng iba, but this is a reality. So, altogether, mga ka-wonder, no? Wala tayong laban dito sa mga to dahil nasa posisyon sila. All we can do is just to fold our hands together and let us pray. No? We live in prayer because prayer is power. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.